Tuesday ng hapon po ay maaga akong nauwi, kaya naman inabutan ko si tita na nagpe-prepare ng dinner. Ang kanya pong menu for today's video ay sinigang na bangus sa sampalok. Tamarind ang gamit niya, wala pong sariwang sampalok. Ayan po ang bangus. Isang bangus lang po yung iluluto niya dahil konti lang naman ang kakain ng fish. May labanos, may pechay, may sitaw, may okra, at may siling berde. And then yan po yung panggisa niya, kamatis, sibuyas at bawang lang at yung ating tamarind at magic sarap. Nagpainit na po siya ng mantika sa kawali at nagigisa na nga po siya. Igigisa niya yung bangus. Yung nakaraan kasi tambog-tambog na. Ngayon sabi ko try niya yung ginigisa. So inunan niya po yung bawang, yung sibuyas, and then after ng sibuyas, lagay niya yung kamatis. Pag medyo luto na yung kamatis, yung parang nadudurog-durog na, nilagay na po niya yung labanos. Yung labanos kasi yung pinaka medyo matigas na gulay sa lahat ng sahog niya dyan. Pero hindi naman siya ganun katigas. Actually, madali lang naman din maluto to. Pero yun yung hindi agad madudurog. After lagay ng labanos, susunod po ilalagay niya yung sitaw. Haluin lang po mabuti para lumasa yung gulay dun sa sibuyas bawang na ginisa kanina. Kahapon nga po, wala si tita dyan. Kaya ako yung nagluto. Hindi ko pa na-edit yung video. At baka kayo himatayin sa niluto ko. After 2 to 3 minutes, lalagyan na nga niya ng sabaw. Nilagyan po niya ng tubig ang ating gulay para ito po yung magiging sabaw. Kayo na po bahalang magtansya kung gaano kadami po yung gusto nyong isabaw. And then takpan natin. And after 2 to 3 minutes ulit, haluin. Pagka po luto na yung gulay na unang nilagay kanina, yung sitaw at kalabasa, lalagay na po natin yung mga gulay na madaling maluto tulad ng pechay at ng okra. Ayan po ang paborito ko kapag kasinigang naman, okra or gabi. And since wala kaming gabi, okra lang po yung nilagay. So tatakpan po natin. After 2 to 3 minutes, ayan po. Biglang nag-magic. Biglang nagkaroon po ng isda. Nalagay po agad yung bangos. Hindi ko na video kasi lumabas ako saglit niyan. So ayan, papakaluin lang doon ng sandali. Lumasa lang yung isda doon sa sabaw. At luto na. Mabilis lang naman daw lutuin ang sinigang na isda. Dahil hindi naman ito palambutin. After kumulo, nung inilagay na yung bangus, ilalagay na po niya yung tamarind para pang paasim. Dahil sinigang nga po, tamarind ang nilagay niya. Wala kasing available na fresh na sampalok. Isang maliit na tamarind na sachet, inilagay niya dyan sa isang bangus. Then haluin po natin ng dahan-dahan para hindi madurog yung bangus. Dahil malambot na po yan Kapag okay na po yung lasa niya, lagay na po natin yung pampinali. Ang pampinaling magic sarap. Para makompleto po ang sarap ng ating sinigang na bangus. So, pakaluin lang po ulit natin ng 2 minutes and then luto na po. Ayan po ang aming parte. Kinuha na ni tita ang mangkok. Sabi ko sa akin yung ulo. At iwan na lang dyan sa kanila yung lahat ng katawan. Ako lang naman nakakain sa taas. So, kaya isa lang slice lang yung kinuha ko. Ang bango ng amoy, mahalimuyak po yung asim niya. Nangangamoy only rice na naman to. So, ayan po ang aming parte. Nasa mangkok na. Thank you, tita, sa pagluto ng aming dinner. So, yun lamang po for today's video. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Bye-bye.